Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, barko ng China sa malubong sa isinagawang military drills ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagpakita ng kawalang interes ang Armed Forces of the Philippines sa presensya ng mga barkong pandigma ng China sa maritime drills noong Miyerkules sa West Philippine Sea. Ang mga tauhan ng Navy na sakay ng BRP Ramon Alcaraz ay nagsagawa ng tinatawag nilang mechanized assault sa panahon ng mock retaking exercise sa Kota Island, isang maritime feature na 20 milya ang layo mula sa Pagasa Island. Ang NC-212I ng Philippine Air Force ay nagsagawa ng airdrop para sa mga tropa na muling nakuha ang Kota Island sa panahon ng mga pagsasanay. 2 barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy at 4 na Chinese research vessel ang binabantayan sa paligid habang isinasagawa ang pagsasanay. Habang ginagawa natin itong exercise natin, yung ating mga kapitbahay, no, ay nagpadala ng mga barko. We are expecting it already. Dahil nga pinapanood nila kung ano yung mga ginagawa natin, but we welcome that. It adds realism to the exercise. Wala naman, hindi naman sila nakialam, no? Mukhang nagmamasid lang sila unilaterally, meaning tayo lang muna. Sakaling merong mangyari, merong pumasok na external forces dito sa ating territory or yung ating sovereign areas, ay kailangan tayo muna yung dumepensa ng ating bansa, no? Before we ask help from other countries like our ally or our partners. Ito ang ika-8 pag-ulit ng taunang Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat pa ng AFP. Ngunit binanggit ni Bronner na ito ang unang pagkakataon na ginanap ang mga drills sa Kota Island. Sinabi ni Bronner na ang mga barkong pandigma ng PLA Navy at mga research vessel ay hindi nakagambala sa ehersisyo at tila nagmamasid lamang sa mga pagsasanay. Isinagawa ng Armed Forces of the Philippines ang taunang joint exercise na Dagat Langit Lupa sa Kota Island sa West Philippine Sea noong Miyerkules, November 6. Sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang ehersisyo ay nakatuon sa mga kakayahan sa panlabas na pagtatanggol. Para sa taong ito, ipinaliwanag ni Bronner na ang AJEX Dagat pa ay magpapatibay ng isang operationally focused framework na magbibigay daan sa kanila na gayahin ang kanilang territorial defense, kasama ang isang komprehensibong archipelagic defense concept. Sinabi ni Bronner na halos lahat ng miyembro ng AFP ay kasangkot sa bagong kampanyang ito na nakatuon sa pagtatanggol sa teritoryo. Kabilang din sa pagsasanay na ito ang command post, field training, at cyber warfare exercise, at ipapakilala ang information warfighter exercise. Defensive exercises that we are doing, the assumption is that yung sarili nating isla ay gusto natin bawiin. Kanina nakita natin kung gaano ka-epektibo yung interoperability ng ating Philippine Air Force, Philippine Navy, no, and yung ating Special Operations Forces. This is not the first time that we conducted this kind of exercise, yung island seizure, but this is the first time na dito natin ginanap sa Kota Island. It is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. The recovery of one of our Philippine territory islands that has been previously attacked by the adversary. So what you're seeing here is a unilateral action by the AFP
but it's also participated in by joint forces. So you have the Philippine Navy here, and it is supported by Philippine Marines and also from the Philippine Air Force. Later on makikita niyo. Sir, anong unang phase ng attack? Parang may mga tao na papasok? Yes, bali, the first one is the insertion of reconnaissance on the beach operations or OTB, then followed by the amphibious assault. Thank you, sir. Samantala, balik mission na ang BRP Teresa Magbanua matapos magtamaw ng mga pinsala noong dinploy ito sa West Philippine Sea. Ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na nakadeploy sa West Philippine Sea ay na-reposition para maghatid ng mga relief goods sa mga biktima ng severe tropical storm Christine sa Bicol. Ang mga multi-role response vessel na BRP Cobra, BRP Suluan at BRP Teresa Magbanua ay naghahatid ng mga relief supply sa mga biktima ng kalamidad sa Bicol. Sinabi ng PCG, umalis ang BRP Cobra sa port area sa Maynila nitong Sabado at dumating sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. Bitbit ang mga kahon ng food packs, bigas, bote ng inuming tubig, mga delata, noodles at kape. Nasa Cebu ang BRP Teresa Magbanua para maghatid ng mga family food packs na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development Region 7. Ang BRP Suluan ay ginamit sa paglalagay ng mga boya sa West Philippine Sea. Ang BRP Cobra ay bahagi ng isang resupply mission. 5 buwan naman na nagbantay ang BRP Teresa Magbanua sa Sabine Shoal. Nagtiis sa gutom at dehydration kaya't bumalik. Ang bato na Teresa Magbanua ang may sa Danuan, sakto na po tayo na na-repair diri sa Danau, and then naka-transport siya o mga relief goods ayun karon dito sa Pasakaw sa Bicol. And ato pong kabarko na to na Port Convert ang Port OA kauban ni Teresa Magbanua nag-transport po ng mga relief goods nung weekend yan nag-depart sila ng Sunday. At this moment, kahapon, nag-load po ang atong tulo ka 44 meters nagikan sa Palawan. So ang atong mga barko na nag-deploy sa Palawan, dipaan sa Cebu, na kay tulo ka barko dali karon na 44 meters multi-role response vessels na to. Itabang po, no? Load mga relief goods intended for the affected families. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.